kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang babaeng hindi kapareho ang mga pananaw ng ina at kapatid sa usapin ng paglagay sa tahimik. Siya ay si Venus. Simulat sa Paul, hindi magkatugma ang mga katwiran namin ni Inay sa maraming bagay. Lalo na sa pagkonsinti niya sa maling estilo ng pamumuhay ni Kuya Sani. Nakatandaan na ni Kuya Sani ang pagiging tamad at palaasa. Nadagdagan pa ang problema nang mabuntis niya si Leona, isang babaeng happy-go-lucky, na nakilala lang niya sa kalsada. Sa pagitan ng mga problemang yon sa aming pamilya, may maayos naman kaming pagkakaunawaan ni Darius. Mabait si Darius, responsable at masinop sa lahat ng bagay. Kaya naman nang handugan niya ako ng engagement ring bilang formal sign sa kagustuhan niyang pagpapakasal namin, hindi ko na yon tinanggihan. Happy. Very happy. Come here. But for your information ha, hindi mo ako bibigyan ng... kahit hindi mo ako bigyan ng... But for your information, kahit hindi mo ako bigyan ng engagement ring, pakakasal pa rin ako sa'yo, no? Hindi mo na kailangan gumastos pa para lang alukin akong pakasal. Well, Ang importante, pinatutunayan mo ang iyong katapatan, Darius. yan naman ang hindi po pwede. Lalo sa araw ng ating kasal. Siyempre, gusto ko ng isang natatanging kasalan para sa babaeng aking pinakamamahal. Pero ayoko ng isang malaking kasalan, ha? Ang gusto ko, kahit sino yung wedding. Para sa babaeng aking pinakamamahal. Pero ayoko ng engranding kasalan, ha? Menu, please. Ang gusto ko, kahit civil wedding lang. Basta maidaos lang natin ang araw ng ating kasalan. Sige. Timong. Kung saan ka magiging komportable, hindi na kita kukontra. Sa bagay, may punto ka eh. Okay, sir. Magagamit pa natin sa ating pagsisimula bilang isang mag-asawa yung pera natin. Tama. At ang mahalaga sa akin, maikasal ako sa tao gusto kong makasama habang buhay. At ikaw yun, Darius. Ano yan, Timong? Ano ba naman, Leona? Lintik naman, oh. Kanina ba ako nanghihingi ng t-shirt sa'yo, eh? Nasaan na? Hindi mo ba ako narinig kanina? Di ba sabi ko, kumuha ka na lang doon sa mga labahin? Ano? Pagsusutin mo ako ng marumi. Tinatamad nga kasi ako maglaba. Di ba buntis ako? Oo. Laging mabigat ang katawan ko. Oh, isang buwan pa lang naman yung pinagbubuntis mo, ah. Kaya huwag mo ikatwiran sa akin yung katamaran mo. Sus! Nagsalita mo sipag. Ba't ikaw? Anong ginagawa mo? Kain, tulog, sugal. At kaya ka lang nangingi ng t-shirt dahil tatakbo ka na naman sa karerahan. At siguradong aabuti ka na naman ng gabi doon. Huwag mo pinakikialaman ng pagsusugal ko. Di naman ako humihingi sa'yo, ah. Di ba maglaba ka na? Dahil kapag hindi mo nilaban ang marurumi nating damit, susunugin ko lahat yan! Ang pare-pareho na tayong walang maisuot! Di sunugin mo! Paki ko! Tingnan ko lang kung di masunog pati bahay nyo. Ano? Pwede ba, Sonny, hawag mo ko pinaandaran? Tadyakan kita dyan. Kaya nagagalit yun eh. Engaged na pala kayo ni Darius. Di magsama na kayo. Ay, total, bakante naman yung katabing kwarto ni na Kuya Sani mo. Doon na lang kayo. Mainam yon para magkasama-sama na tayo sa malaking bahay. Nay, pinaplano na kasi namin ni Darius ang kasal namin, eh. Para bago kami magsama, legal na ang pagiging mag-asawa namin. Gastos lang yung kasal at kasal na yan. Tapos malaking problema pa pag hindi kayo nagkasundo. Pagka gusto nyo maghiwalay, dadaan pa kayo sa kung ano-ano nakakabwisit na proseso. Kaya nga ang Kuya Sani mo, hindi ko sila pinakasal ni Leona. Pero kahit anong oras gusto nilang maghiwalay. Di, maghiwalay sila. Kaya nga yan, tingnan niyo. Magulo ang pagsasama nila. Paano nga, nagsimula sila sa mali. Kaya pati yung anak nila na isisilang pa lang, puro mali na rin ang makagigisnan sa kanila. Venus, ang tama at mali, nasa taon tumitingin lang yon.
Saka dami-dami ng tao ngayon mali ang pamumuhay. Paano nga yun ang tama para sa kanila? Si Darius, tumatawag na naman. Pero 10 minutes pa bago mag-uwian. Bakit kaya? Nag-usap naman na kami kung saan restaurant kami magkikita mamaya. Baka man may nakalimutan pang sabihin. Sagot na nga lang ang phone. Baka nga importante sasabihin. Sige na, sagutin ko na nga ito. Hello, Darius? Venus, nasa office ka pa ba? Oo. Tinatapos ko pa kasi itong promotional campaigns para sa bagong product na ilalabas ng company sa online media. Bakit? Tsaka, bakit parang haggard ang boses mo? Kasalukuyan kasing kasusunod yung apartment na inuupahan ko. Ha? Itinawag lang sa akin dito sa office ng landlady namin. Oh my God. O, sige. Total, uwian na rin naman. Magkita tayo sa pinag-usapan nating restaurant, ha? Magtataksi na ako papunta ron. Ano ka mo, pare? Sa inyo natitira yung nobyo ng kapatid mo? Oo pare, nasunog kasi yung apartment na tinitirhan niya. Saka wala siya na salbang gamit kaya ganun, tupok na tupok ang lahat eh. Di mabuti. Bukod sa kapatid mo, nadagdagan ang hihingan mo ng pangarera. Oo naman pare, at hindi siya pwedeng tumutol sa akin. Dahil sigurado, bubodyakin ko siya. Diyan ako bilib sa'yo, pare. Oo pa. Ang lupit mo! Tatlong beses ko sinabi ko na, Anong ibig mo sabihin? Nawalang lahat ang pera mo sa wallet mo. Naligo nga kasi ko sa banyo. Oh, Naiwan ko pala rin yung wallet ko. Pero pagbalik ko sa banyo, nandun pa rin yung wallet ko. tapos? Pero wala na nga lahat ang pera ko. Nasa mahigit 10,000 din ang perang nasa wallet ko eh. Dalawa lang ang alam kong pwedeng kumuha ng pera sa wallet mo. Ha? Kung hindi si Kuya Sunny, tsak, si Ate Leona. Pareho may bisyo mag-asawang yun eh. At kahit pera pa ng santo, pakikialaman nila dahil pareho silang baon na sa kanilang mga bisyo. Umamin ka na! Ano? Dahil kapag hindi ka umamin, magugulungin kita sa tadyak! Hindi ko nga ninakaw yung pera ni Darius. Hindi. Oo, nagbibisyo ako. Pero nakikiabot lang ako sa pagsisesyon ng mga kabarkada ko. Hanggang ayaw mong umamin, ha? Ayaw mong umamin! Aray ka! Umamin ka! Kanina ba? Babatayin mo ba ako? Pati ito pinagbubuntis ko. Umamin ka na kasi! Dahil pati ako pinagbibintangan sa kawalangian mo eh! Ha? Umamin ka na! Umamin ka na! Teka! Sabi lang hindi ako kumuha ng pera ni Darius. Uy, sino? Hindi ako! Hindi ako! Tinatadyakan, siyempre bumabagsak na ito, puro ganun. Siyempre na-outball. Kayo? Kayo ang kumuha ng pera ni Darius? Oo, bakit? Ano masama kung kinuha ko yung pera sa wallet niya? Abay, dito siya nakatira. Kumukonsumo siya ng tubig, ng kuryente. Dito siya kumakain. Pero dapat kapatid yung pagtira niya rito sa bahay. Bayaran din niya yun. Nagbibigay din ako sa inyo ng panggastos buwan-buwan ah. Yun sa party mo. Oo. Ay, yun sa party niya. Hindi ko alam na ganyan na magiging patakaran yun sa pagtira rito ni Darius. Venus, kahit saan siya tumira, magbabayad siya. Sa hirap ng buhay ngayon, wala nang libre. Kaya bawat isang ulo na madadagdag sa bahay na ito, dapat lang nasingilin. Oh, kanino mga maletang nandito sa sala, Leona? Na Venus at Darius. Ano? Bakit? Saan sila pupunta? Alis na yata sila dito sa malaking bahay. Ha? Kasi narinig ko sa usapan ni na Inay at Venus kanina. Aalis na sila dito? Ibig sabihin, hindi na sila dito. Sila. Hindi na sila dito. Aalis na sila dito? Ibig sabihin, Kasi narinig ko sa usapan ni na Inay at Venus kanina. aalis na sila dito? Ibig sabihin, hindi na sila titira dito?
Talaga bang hindi na kayo papipigil sa paglipat nyo ng ibang tirahan, anak? Nay, idinaos lang po talaga namin yung kasal namin ni Darius dito kahapon. Para makasama namin kayo sa okasyon bago kami umalis ngayong araw na to. Pasensya na. Kung naging garapan ako sa maraming bagay, naiisip ko rin naman yung mga pagkakamali ko. Kalimutan niyo ng lahat ng yan, Nay. Tsaka, kahit umalis kami ni Darius dito, tutulungan pa rin namin kayo. Dapat kasunduan na namin mag-asawa yun. Yung para kay inay na lang, Venus. Kami na ni Leon ang bahala para sa pangangailangan namin. Pasok kasi akong pintor ni Edong sa isang nire-renovate na building sa Mandaluyong. Kaya kahit pa paano, may panggastos na kami. Oo nga. Totoo yung sinabi ng Kuya Sani mo, Venus. Ate, Ako naman, magsisimula na akong manahin ng mga doormat, kinaaling ini. Nagsimula na nga ako kanina umaga eh. At yung kikitain ko doon, iipunin ko. Para sa aking panganganak. totoo bang lahat na narinig ko sa inyo? Kuya Sani, Ate Yona? Oo, anak. Ako man, kanina ko lang ginalaman may mga pinagkakakitaan na sila mag-asawa. Kaya ang sabi ko nga, total may gaganaping kasalang bayan sa munisipyo. Ang pakasal na rin sila para mabasbasa na magsasama nila. Ang totoo, masakit din para sa akin na magkahiwa-hiwalay tayo. Dahil iniisip ko rin ang mga kalagayan nyo. Pero sa mga narinig ko mula sa inyo ngayon, kumaan ang pakiramdam ko. Nawala ang bigat sa dibdib ko sa pag-alis namin dito ni Darius. Dahil napatunayan namin na tama ka, anak. Sadyang napakahalaga ng tamang paraan ng pamumuhay. Ngayon pa lang, nakadarama na kami ng kapayapaan. Uy, Nakadarama. ngayon pa lang, nakadarama na kami ng kapayapaan. Nakikita na namin ang kabuluhan ng aming mga layunin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa naging mabilis na takbo ng pagbabago sa mga kaisipan at gawin ni na Inay, ni Kuya Sani at Ate Leona. At kung mayroon mang labis na natuwa sa magagandang pangyayaring nakikita ko sa kanila ngayon, walang iba kundi ako. Dahil wala akong hinangad para sa kanila, kundi ang para sa ikabubuti ng kanilang mga buhay. Ikinasal na sina Kuya Sani at Ate Leona na isilang na rin ang kanilang unang anak. At kami ni Darius, patuloy pa rin kaming nagsusumikap para sa magaganda naming nasimulan. Ako si Venus at ito ang aking buhay. Bumibigat ang mga suliranin ng mundo dahil sa patuloy na kawalan ng pagpapahalaga sa kabuluhan ng mga tamang pananaw. Subalit, mananaig pa rin ang pagkakabuklod-buklod ng mga damdamin at kaisipan sa kabila ng mga maling sitwasyong umiiral. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Baynard Lanticho, Rosana Villegas, Yonel Benamin, at Jenaline de la Cruz sa papel na Venus. Naglapat ng angkop na tunog ni Jerry Mutya. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay.